Isang malaking tanong ho ngayon ng nakararami at kung meron ho bang pakinabang ito hong grupong akbayan sa Marcos Jr. Administration. Dahil sa ngayon ho ay marami po ang nagulat at nagtataka ako, nagulat din ho ako rito. Dahil sa biglang, di ba, na-interview ho itong si Akbayan President Rafael David. At ang sinasabi niya ho, sa gagawing kilos protesta o itong tinatawag na trillion peso March rally laban po sa korupsyon diyan po sa EDSA People Power Monument, linggo yan, November 30, ay bawal daw ho na banggitin ang Marcos resign. Yun ho. So marami nagtataka. Pero ang sabi ho nitong si Rafaela ng Rafaela David ng Akbayan ay pwede kung Sara Duterte resign. Siyempre kapag ganyan mag-iisip ka, bakit pag kay VP Sara Duterte ay okay lang mo sa kanila na magdala ka ng placard o kung ano man at magsisigaw ka ron na Sara resign. Pero ang kay BBM resign, hindi pwede. Kayo mga kababayan, ako nagulat lang ako rito sa binabanggit ho nitong si ng Akbayan, yung presidente po, Rafaela David. At ang sabi ho nila ay, kasi, ang sabi, hindi naman daw sila mag-aatubili na maging bukas sa panawagang Marcos resign. Pero, mas mabuti raw, intayin muna yung mga ebidensya laban po kay Pangulong Marcos Jr. Ayon. So, hindi pa raw sila, mukhang nakukulangan pa raw sila sa mga ebidensya na kung saan ay, di ba, mismong itong dating kanilang kaalyado na si Zaldico at maraming iba pa ang nagtuturo na sinasabing ito may ebidensya. Mismong itong si VP Sara Duterte, ang sabi niya ay walang kawala ang Pangulo ho rito. Ang isa ho sa ebidensya, ang sabi ho ng Vice Presidente ay yung ebidensya, yung pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa General Appropriations Act of 2025. Yung 2025 National Budget, siya po ang pumirma roon, di ba? At ang sasabi, yung nasabing budget na yan, yung pinaka-grabe ho at pinaka-maanomalya na pambansang budget sa kasaysayan po dito po sa ating bansa. So, yun ho. Siguro, eto, pakinggan ho natin kasi naghahanap po ng ng ebidensya ito pong Akbayan at kahit pwede raw ho sila ay dun lang ho muna sa Sara Duterte resign. Pero yung BBM resign, wala pa raw ho ebidensya. Ito, pakinggan ho natin mismo si VP Sara Duterte at binabanggit niya, ang isa ho sa pinakamatinding ebidensya sa maanumalyang sinasabing di umano, na maanumalyang budget ngayong 2025, yung pagpirma ni Pangulong Marcos Jr. sa GAA na tinatawag, yung General Appropriations Act. Kasi, kung inyo pong matatandaan, ay, di ba, nagkaroon pa ho yan di ba, ng BICAM at medyo parang may mga usok na lumabas at biglang itinigil, nag-review pa raw di umano, tapos sa talumpati ng Pangulo sa isang kanyang pinuntahan na event, ay nasa 4,000 daw mahigit na na pahina itong national budget at wala naman daw po siya nakitang mali. Yun ho. So ibig sabihin tama. Pirmado ho niya yan Ito, pakinggan ho natin, ito pong si VP Sara Duterte na sinasabi, isa po sa pinakamabigat na ebidensya yung lagda mismo ng Pangulo dito po sa GAA, General Appropriations Act. Panoorin po natin si VP Sara. So, ang binanggit ko noon, si Martin Romualdez at si Zaldico, dahil alam ko, based on my personal knowledge, na sila ang may control ng budget. Hindi makakagalaw ang chairman ng Appropriations Committee kung hindi siya inutusan ng Speaker of the House of Representatives. So, yun yung part nilang dalawa, di ba? Yung lahat nung pagtago ng mga pag-insert
insertion matawag nila, no? Pag-insert ng mga lahat ng pera para kukunin nila. At yun, nagagawa nila yon kung hindi man sa GAB, doon sa BICAM. Kasi dadaan pa niya ng Senado may negosasyon pa doon sa Senado. So ang final document niyan ay nandoon sa GAB. Tapos hindi ko na kailangan sabihin nakasali yung Pangulo dyan. Kasi kitang-kita naman natin, kanino bang pirma? Sasabihin na naman niya, hindi niya pirma yung nandoon sa GAA. Hindi ako yan. Hindi si Ferdinand Marcos Jr. ang pumirma dyan. Ang ebidensya ng kanyang participation is yung pirma niya sa GAA. Wala nang ibang kailangan na evidence ng participation ng President dyan. Dahil siya yung nag-submit ng NEP. Nakita niya kung anong ginawa ng Congress doon sa NEP. Sa budget niya yun budget yun ng administration kasi siya yung nag-submit noon. Nakita niya kung ano yung ginawa ng Congress doon. Pero pinirmahan pa rin niya. So, yeah, his signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Accountable siya because he allowed the insertions. So that is a culpable violation of the Constitution. Refusal to take a drug test, that is betrayal of public trust. Allowing the ICC to enter the Republic of the Philippines is culpable violation of the Constitution. That is against our national sovereignty. Ang dami ng impeachable offenses ni Ferdinand Marcos Jr. Of course not. Why will we waste our time in filing a impeachment complaint na alam naman nating hindi papansinin ng House of Representatives? Diba? Pero may mga grupong kumakausap sa iyo na sila yung mag-lead sa House to file impeachment. Walang kumakausap sa akin na gusto nila na mag-file ng impeachment or naghihingi sila ng tulong ko para mag-file ng impeachment. Walang ganun. Okay, yan po ang pahayag ni VP Sara Duterte. Pero ngayon talaga makikita nyo yung tono ng iba't ibang mga kumakalaban dito po kay VP Sara Duterte. Halimbawa, yung presidente pong ng Liberal Party, ang sinasabi, itong si Erin Tanyada. Minsan lang ho ito nakalusot na congressman, pero wala na ho, hindi na ho nakaulit, tumakbo ang senador, olats pa rin. Dito, ang sabi niya ay the question of accountability have not yet been answered with regard to the corruption charges against Sara Duterte and her stint as Secretary of the Department of Education. At pati binabagit niya ho yung confidential fund. Abogado ho itong si Erin Tanyada, pero hindi niya ba alam na ito hong mga aligasyon yung kasi na-impeach daw ho itong si VP Sara Duterte. Pero hindi niya ba alam na idiniklara po ito ng Supreme Court na illegal, labag po sa saligang batas yung impeachment. So lilito ho, baliwala impeachment na. So hindi ho na-impeach si VP Sara Duterte. So maliwanag ho yan at talagang nagkakaisa, sama-sama ho, no? At maging itong yung dating FEU law din, Mel Santa Maria, ay kailangan daw na isang pinunong may moral ascendancy. Sagutin niya yung muna ni VP Sara, yung aligasyon sa isang institutional complaint galing sa House of Representatives, Dutch Major. So, Atty. Mel, abogado ko pa naman, di ba pag diniklarang illegal po ng Korte Suprema, wala na ho yun, di po ba? Pareho kayong abogado ni Erin Tanyada at itong si Mel Santa Maria, idiniklarang illegal So wala ho yun. Mag-file ulit kayo ng impeachment. At sa ombudsman, wala nga ho, hindi umuusad Ibig sabihin, wala ho. Wala pong walang nakapending na kaso. Kaya yun ho, mga kababayan,
Nagugulat lang ako rito, talagang Akbayan, Liberal Party, yung mga Dilawan, Pinklawan, nagsama-sama po, mga kababayan. Ewan ko lang, ano kaya, baka nakikinabang naman ho kayo dito sa Marcos Jr. Administration at tapunan ba kayo dito sa flood control? Kasi yun po magiging persepsyon ng marami. Di po ba? At hindi nyo po may aalis na ganyan. Kasi parang sabay-sabay ho kayo at talagang kinukuyog nyo itong si VP Sara Duterte. Maliwanag na ho mga kababayan, illegal nga po Hindi dumaan sa tamang proseso. Yung House of Representatives, kaya't idiniklara po ng Supreme Court na unconstitutional. Kaya hindi po umusa din sa Senado Kaya nga naiano yan na hindi po kaya naitabiho yan, di ba? Ng Senado dahil sa wala po hindi po nila pwedeng galawin dahil sa meron po desisyon ng Supreme Court. Yun ho. Kaya't inrespeto po nila yung Korte Suprema ng Senado. Pero itong mga abogadong itong sila Santa Maria, Tanyada, respetuhin nyo yung desisyon ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, illegal, unconstitutional, respetuhin nyo. Di ba? Yun lang ho masasabi ho natin. Pero balikan ho natin itong yung sa Akbayan. Ang binabanggit ho nila, basta Marcos resign, bawal. Pag VP Sara Duterte, pwede. Anong klase ito? Ito yung sinasabi ho nitong taga-Akbayan si Rafaela David. Ito sinasabi niya. Kung ako'y magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo. So, pwede yun? Well, para sa atin po, dapat nga na-impeach naman na si Sara. Dapat opo. na tuloy yung trial. So, yes po. Opo. Pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes, ma'am. Well said. Po? Sabi nga po ninyo, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay VP Sara na impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po kay Marcos resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po ma'am? Ganun po yun, no? Yes, kasi po the same criteria of evidence and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan natin when we filed the impeachment complaint against VP Sara. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared to push the envelope as far as we can para po panagutin din siya. Yun ho mararamdaman nyo ho mga kababayan di ba? Kapag pag parang may kinikilingan at may pinoprotektahan, meron hong merong kinakampihan at di ba? Ang sabi, if evidence eventually points to another possible complaint. So dito ho mga kababayan, nasa saligang batas naman yung kalayaan sa pamamahayag. Alam nyo ho ay ito hong pagtawag ng resignation, pati kay VP Sara, pwede yung tawagin. At kahit sa Pangulo, pwede hong manawagan na mag-resign. Ito ho, mga kababayan, at ito, madali lang naman magsaliksik yung panawagan na mag-resign sa presidente ay hindi po illegal. Yun ho. At dito po sa ating bansa, kasi ginagarantihan po ng ating saligang batas, yung freedom of speech. So, kapag nanawagan ka na BBM resign, wala kang nilalabag na batas.
Kasi ito'y, siyempre, opinion mo lang ho yan eh. At yung mga tinatawag na public statements sa mga rallies, interviews, at pag-post sa social media, yan po'y ikinokonsidera ng ating saligang batas na political expression, which is na strongly protected. Talagang yan po'y protektado ng ating saligang batas. Pero, eto ho, lilinawin ho natin na pwede hong manawagan ng resign, kaya lang, dapat ho ay peaceful, malaya, at wala hong inciting violence, rebellion, or sedition. Yung parang nag-ano ka na gihikayat na hindi para sugurin natin yung Malacanang para mapilitang mag-resign ng Pangulo. Yun, bawal na ho yun. Yun ho hindi pwede. Kasi talagang illegal na ho yan. Inciting rebellion or 'di ba kung ano man sedition, yung parang hinikayat mo na magka-clash, gumawa ng karahasan, yung tao, so bawal po yun. Tapos yun ho hindi pwede. Mga kabayan. So maliwanag ho yan dito po sa atin. Kaya yung panawagan, simple panawagan lang, wala akong problema. Nawagan ka, may mga placard ka dyan, basta't hindi ka na nawagan na nangihikayat ka na sabihin mo, hindi, magano tayo, magrevolusyon tayo. Sugurin natin ang Malacanang. Yun, wala po. At so, yun ho, maliwanag. Kaya't siguro kasama na ho yan sa mga, di ba, sa karapatan ng mga Pilipino. Okay, so mag-aantabay ho tayo sa mga mangyayari dito po sa November 30 rally nito hong trillion peso march na rally na kung saan ay nagsama-sama yung mga makakaliwa, mga Pinklawan, Dilawan, yung mga anti-Duterte. So nagsama-sama po yan dito sa trillion march na mga kasama. Pero abangan ho natin kung ano mangyayari. Pero parang perception ko lang naman ho ito. Kayo ho, ano perception nyo? Na parang pinoprotektahan nila ang Pangulo. Parang alam nyo, ang rally na ito sa corruption, parang laban lang po ito sa mga Duterte. Yung November 30 rally. Kabayan. Kayo ho, ano pong pananaw nyo ho rito? Sige, mag-comment na ho kayo at para mas maganda siguro yung ating discussion at magbigay ho kayo ng inyong mga saloobin patungkol ho rito. Yung November 30, linggo ho yan. At yung trillion peso march, yung rally ng ng grupong yan, iba't iba, akbayan, lahat po ng mga makakaliwa. Pag makakaliwa ang bansa ko diyan komunista. Di po ba? Tapos yung mga Dilawan, Pinklawan, yun ho, lahat po talagang sila po ay anti-Duterte. Yun. So ano pong masasabi niyo rito mga kababayan? So